Pilipinas bilang isang bansa at estado. Ang Pilipinas ay isang bansa at estado. Ang bansa ay isang lugar na tinitirahan ng isang pangkat ng mga taong natatangi sa iba pang pangkat. Sila ay may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kaya karaniwang isa o pare-pareho ang kanilang wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay maituturing na isang estado kung ito ay binubuo ng tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ito ay may tiyak na sakop na lupaing kayang pamunuan at pangasiwaan ng isang pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay may natatanging kapangyarihang pasunurin ang mga mamamayang nasa ilalim ng pamumuno nito. Mahalagang mas maunawaan mo pa ang mga elemento na bumubuo sa isang bansa upang madali mong matukoy kung ang isang lugar ay isang bansa. Ang mga elemento na ito ay ang mga sumusunod: tao o mamamayan. Sila ay ang mga naninirahan sa loob ng isang teritoryo at bumubuo sa populasyon ng bansa. Teritoryo. Ito ay binubuo ng mga lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at kalawakan sa taas nito. Ito rin ang tinitirahan ng mga tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Pamahalaan. Ito ay isang organisasyong politikal na itinataguyod ng pangkat ng mga tao na naglalayong mapanatili ang maayos at matatag na lipunan. Soberanya. Ang isang bansa ay maaaring may soberanya o walang soberanya. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa pakikialam o panghihimasok ng ibang bansa. Ang Pilipinas ba ay isang bansa? Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa dahil taglay nito ang mga katangian ng isang bansa tulad ng sumusunod. Number 1. Ito ay may teritoryo na tinitirahan ng pangkat na mga taong natatangi sa iba pang bansa. Number 2. Ang mga pangkat na naninirahan dito ay may mga magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kaya may iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Number 3. Ito ay may tiyak na sakop na lupaing pinamumunuan at pinangangasiwaan ng isang pamahalaan. Ang Pilipinas ba ay isang nasyon at estado? Ang Pilipinas ay matatawag na isang nasyon at estado. Ang nasyon ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na may konseptong etniko at kultural. Ito ay binubuo ng mga taong may pagkakatulad sa paniniwala, relihiyon at wika. Ang estado ay isang konseptong legal at politikal. Ito ay grupo ng mga taong may sapat na bilang upang suportahan ang kanilang sarili, lupang nasasakupan, taong naninirahan, pamahalaan na namamahala, at soberanya o kalayaan sa sinumang mananakop. Sa makatuwid, ang isang bansa ay matatawag lamang na isang estado kung kompletong mayroong itong tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ang estado ay hindi napapasailalim sa kontrol na panlabas. Samantalang, ang nasyon ay maaaring umasa rito pagdating sa mga usapin pampolitika. Ang estado ay may sariling pamahalaan at teritoryo, samantalang maaaring wala nito ang isang nasyon. Unawain natin. Sagutin ang mga tanong.
Gawin natin. Puna ng mga hinihingi impormasyon tungkol sa iyo ang grapikong pantulong na magpapakita ng pagiging bahagi mo sa isang bansa. Number 2. Punan ang grapikong pantulong ng mga sangkap na bumubuo sa isang estado at ang kahulugan ng bawat elemento. Number 3. Buuin ang diwa ng tula sa pamamagitan ng pagsulat sa bawat patlang ng angkop na elemento ng bansa at estado. Isabuhay natin. Sumulat ng isang liham pasasalamat na nagsasaad ng mga dahilan kung bakit mahalaga at dapat ipagpasalamat ang pagiging bansa ng Pilipinas. Magbigay ng 5 o higit pang dahilan. Tandaan natin, ang isang bansa ay binubuo ng tao, teritoryo at pamahalaan. Ang tao o mamamayan ay ang naninirahan sa loob ng isang teritoryo at bumubuo sa populasyon ng bansa. Ang teritoryo ay ang mga lupain at katubigan, kasama ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito na tinitirahan ng mga tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang organisasyong politikal na itinataguyod ng pangkat ng mga tao para magpanatili ng maayos at matatag na lipunan. Kapag ang isang bansa ay nagtataglay ng 4 na elemento, tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya o kalayaan sa sinumang mananakop, ito ay maituturing na isang estado. Ang Pilipinas ay isang bansa dahil mayroon itong tao, teritoryo at pamahalaan. Maituturing din itong isang estado dahil bukod sa 3 elemento na nabanggit, ito rin ay may soberanya o kalayaan. O ayan! Natapos na natin ang lesson for today. Sana ay may natutunan kayo. Kung gusto mong balikan ang lesson o i-share sa kaklase mo, feel free to replay and share this video.